na sitwasyon na bawat isa sa amin. Although the enemy is chasing us, Lord God, or want to take over, Lord God, ano man sa amin, Lord, they said, Lord God, that enemy come to steal, kill, and destroy, but you have come to give us abundant life, Lord God. So, it is, mangyayari ito kung kami ay patuloy na nalapit sa iyo, kikilalanin ka. And we're now here, Lord, gathered together in this precious evening, Lord, to really know you, more of who you are, and masaksihan kung sino ka, Lord God. We know, Lord God, that you are personal as well. So, by that, help us to parang mag-grow talaga kami na mag-trust talaga sa iyo. Salamat po, Lord God, sa opportunity na ito, Lord God, na binigay mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ang gandang worship sa ating Panginoon. So, praise Him for giving us the privilege to worship Him sa so many ways, di ba? Sa pagkanta. And, yeah. Again, this, yung ginagawa natin dito sa LDG, like, we learn more of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ngayong gabi, we will know more titles na ni Jesus. And, yeah, Alpha and the Omega. So, as we seek Him, this is also our worship sa pagkilala sa Kanya. So, yun. May we welcome yung mag-lead sa atin para sa mas maintindihan natin yung word ni Lord ngayon. Siya yung pinakamagandang dilag dito sa ESC Hub. Si Ate Crisel. Yan. So, maray na banggi sa gabos. Mabikol ako. Joke lang. Maray na banggi tabi. Yan. Hindi kururog or gusto mag-uruli. Pamagyo. Pero anyway, no, salamat sa, banggi. Banggi na ini na ipagkatang time to really learn more about God. And, I know that the Lord is pleased sa gabing ini na yaon ka mo, no? Kahit may mga choice at ang iba na mag-uli, ganyan, or di ka pa uli yung mga parents nindo. Pero yaon si heart nindo na magsik sa Lord. And di kita, di kita malulugi sa oras sa pagkataota sa Lord. Okay, so ngunyan, may panibago tayo na title ni Jesus Christ na pag-aaralan sa gabing ito. So, bago yan, mag-pray muna tayo. Marami na tayong mga prayers. Okay, let's pray. Lord, thank you for this time that we can meet, Lord, and learn talaga patungkol po sa inyo. I know that this is your desire, Lord, to grow, for us to grow in understanding of you, Lord, and growing in our relationship with you. So I just pray that may you open our hearts, open our minds, Lord, that we will see you and we will appreciate, Lord, kung sino ka po talaga sa aming mga buhay. So, salamat, Ama, I know that you are with us, Lord, sa oras po na ito. So, use me, Lord, and empower me as I share your words. Ito, panalangin ko sa pangalan po ng iyong anak mo si Jesus. Amen. Okay, so sa mga nagdaang weeks, ano nga po pala yung theme natin dito sa Life Discovery Group? Yan, Jesus the name above all names. So, actually, we can expect of a lot of names na malalaman natin patungkol kay Jesus. Di ba? Hindi lang like sapat yung yun nga, Jesus, then Christ, but madami pa since the word is, He is name above all names. Yan. So, ng mga nagdaang week, actually week, 4 na ata tayo ngayon. So, ano ba yung mga nakita natin ng mga names or titles of Jesus Christ na nabahagi na sa atin or nalaman na natin or nagkaroon na tayo ng understanding about what it is and kung gaano din siya ka-personal sa atin. Una, ang salitang Jesus, diba? Na nangangahulugang Yan. The God who saves or Yahweh saves. Pangalawa,
ang kanyang apelyido. Joke lang. Yan, si Christ or meaning, yan, our King or Messiah or anointed King. Yan, so kahalagahan ng pagiging Diyos ay hari ng Diyos sa ating mga buhay, di ba? At last week, tinuro ni Duwan, ito ay, siya ay, yan, Son of God, Son of Man, and Son of David. Meaning that He is fully God, fully man, and that He is able to save us. Yan. So, ang amazing, kasi ang, like, konti pa lang, pero ang dami na. Meaning that Jesus can really be anyone sa bawat isa sa atin. Tama? Yan. So, siya ay Diyos, yan, at siya ang source ng totoong buhay at ng buhay na walang hanggan. So, kung kaya makikita natin na siya din ang source ng salvation or kaligtasan because we believe that ang buhay dito sa mundo ay may katapusan. Diba? And we want to be spared sa mga bagay na darating na sinasabi din ng Biblia. And the truth is, na sinasabi ng Bible, Jesus wants to save us. And siya ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Siya ang pinagmula ng kaligtasan, sa kanya galing ang kaligtasan. And paano nga natin malalaman or paano tayo magiging sigurado that we are saved? We can be saved through? Yan. Through Jesus Himself. Again, yan. Diba? By accepting Him in our lives and believing in His finished work on the cross. And pag ginawa natin yun, that we believe and we admit that we are sinners, ganyan, and kailangan natin siya, tayo ay maliligtas. So, ngayon, another term na makikita natin, or title kay Jesus Christ, is the word, or the title, Alpha and Omega. So, ano ba to? Ito ba yung, ano yan? Construction firm ni, Vizcaya? Yan, ito ba yung sardines ba to? Omega. Joke lang. So, parang mahirap siya intindihin, pero ang amazing dito kasi, yung truth, ang Diyos ay gusto niya talagang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. That is why, He provides a way for us to understand this truth about Him. Diba? So, ang amazing na ang Diyos na may likha ng lahat ay handa magpakilala ng kanyang sarili. Kaya itong time na ito, mahirap man siya ngayong intindihin, pero yun, gumawa siya ng paraan. I mean, yun yung kagustuhan niya na ipaalam ito sa atin. So, Alpha and Omega. Okay. So, alam niyo ba na ito daw ay galing sa ito ay Greek alphabet na simula sa Greek alphabet, first and last of the Greek alphabet. Yan. So, kung baga sa English, ito man lang ay A to Z. So, ganun lang siya kadali. Di ba? Parang pagkikisa, komplikado nga, Alpha and Omega naman yan. Pero yun, sa English, ano man na siya? A to Z man na siya. So, yan. Ibig sabihin din, pag A to Z, nangangahulugang si Jesus ay simula at wakas. He is the beginning and the end. Alpha and Omega. Diba? So, bago may A, kasi may Z. Parang ganyan. So, siya ang simula ng lahat. Ibig sabihin, siya ang pinaka-source, siya ang origin, siya ang starting point of all creation. Okay? So, hindi lang siya beginning and end. May kita din natin that Jesus both initiates and bring completeness. So, di ba kapag may simula, may nagpasimula. Parang ganyan. So, kapag may end, parang it's complete. Parang ganyan. So siya ang both na yun. Siya ang nag-initiate, siya din ang may kakayanan na magtapos nito, or mag-bring sa completeness nito. So, started things, and He will end things. So, makikita din natin that there is nothing else that exists outside of His hold or authority. So, ibig sabihin, si Jesus ang may hawak ng lahat ng otoridad dito sa mundo. So, sa panahon natin ngayon, meron bang ganoon? Meron bang simula at wakas? Meron bang andun sa simula at hanggang andun din sa wakas? Yan. So, sa relationship na, walang ganon. Pwedeng andun sa simula ng iyong buhay, grade 1. Tapos ayaw ang niya sa kagadanan mo. So, wala man kiarog ka ito, no? Even din sa mga, like yun nga, loved ones natin, di ba? Sa mga buildings, di ba? Pwede siguro yung, like makita, pinuntahan nyo ng mga bata pa kayo, tapos pagbalik nyo uli, ay, wala na nga si arog ka ini, si arog ka ito. So, baga may point man lang is, walang ganon na andun sa simula and hanggang andun din sa wakas. Parang ganyan. Baka take note nyo, walang ganon. Joke lang. Pero, ayun nga, no, ang Diyos, ganon. Siya ay nasa simula, siya din ay nasa wakas. And actually, hindi lang yun. Siya mismo ang simula at siya mismo ang wakas. Parang ganyan. So, gano'n siya, like, puzzle ba, gano'n, na
masasabi mong complete ang isang puzzle kapag sinimulan mo siyang gawin and kapag may na-feel ba siya? Diba? Hindi kompleto ang puzzle kung may saro dumanadai na alalagan ki sarong piece. Parang ganyan. So, ibig sabihin mo lang ng Alpha and Omega or God as the beginning and the end, as the first and the last, meaning siya yung bubuo, siya yung kompleto, or siya yung kaganapan, siya yung kabuuhan. Ganyan. So, let's see, saan ba ito? Baka nga i-invento man sa nangyayari ni Ate Crisel ang word na Alpha and Omega. So, ilimunta sa Revelation, kung saan natin ito makikita, bilang si Kristo, nagsabi na siya ang Alpha and Omega. Okay, so sa Revelations 22, pwede basahin. So para mabuhay-buhay kayo, since malamig ang panahon, pag may mga verses, pwede niyo po basahin lahat. Okay, sabay-sabay kayo. Okay, in 1, 2, 3, go! Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Okay, so saan niyo makikita dyan? Di ba sinabi sa second sentence din? I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So amazing, no? May dalawa pang title para mas tulungan tayo na maintindihan. So yun nga, gaya na sinabi ko kanina, yun lang ang ibig sabihin nun. The first and the last, or the beginning and the end. So ibig sabihin pala, no, nagpapakita ito na kung sino talaga si Jesus. Diba? Imagine, dati pwedeng alamin lang natin, like, kilala ko ang Diyos, naniniwala ko na may Diyos, but sino ba ito si Jesus? Parang ganyan. No? Like, sino ba ito si Jesus? Pero dito makikita natin na yun yung pagkakakilanlan sa Kanya. He is the first and the last. Nagpapakita na siya ay importanteng tao. Mahalaga siya. Kasi walang katulad niya na simula at wakas din. Ganyan. So kung kaya masasabi natin na normal lang ba siyang tao? Was he an ordinary man na nabuhay lang many years ago? Was he just a prophet na sinasabi ng iba? Kagaya lang ba siya ni Muhammad o ni Confucius? Ganun ba? So masasabi natin na hindi ganun, no? Ang Diyos, si Jesus, ay ang pinaka-importante sa lahat. So, actually, in fact, if Jesus is the Alpha and Omega, first and the last, the beginning and the end, there can really be no one more important than Him. Mas importante pa sa school birds mo. Ganyan. Mas importante pa sa career mo or sa love life mo. So, ganun kahalaga si Jesus, no? Na walang papalit sa Kanya. Tandaan nyo na, siya yung pinakamahalaga. Ganyan. So, ngayon, titingnan natin pa kung ano talaga ang ibig sabihin nito. So, number 1, 2 points lang na meron ako about Him being the Alpha and Omega. It means na si Jesus ay ang eternal God. Or to make it simple, Jesus is God. Yeah. So, nakita na din natin yun sa mga nakaraan, di ba, na si Jesus ay Diyos. Okay? So, naniniwala ba tayo doon that Jesus is God? Yan. So, very important yun na malaman natin bilang mga tao na naniniwala sa Kanya o naniniwala sa Diyos. Dahil the reason is kung ma-expose man tayo sa ibang mga lugar or teachings, this is something na very different sa kanila. Okay? Others will say that Jesus is just a man, prophet lang siya, ganyan, like teacher lang siya. May mga ganong grupo na actually malalapit lang sa atin. Isang biyahe lang. Papaligaspi. Padaraga. Yan. So, may mga group na yan, no? So, my point lang is, you really have to know, as a person that is created by God, it's your responsibility who is your maker. Ganyan. So, ang Diyos ang may likha sa'yo, responsibilidad mo na kilalanin kung sino siya. So, ang Diyos ay si Jesus ay Diyos. So, yun yung makikita natin dito. Him being the Alpha and Omega proclaims that Jesus is really God. Okay, so tingnan natin yung mga verses na kung saan sinasabing si Jesus ay nagsasabing siya ang Alpha and Omega, and at the same time, the Father God also says that He is the Alpha and Omega. So, gaya na nabasa natin kanina, Revelations 22:13, hindi natin basahin, pangasunod na lang. Revelations 21, verse 6. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. Okay. So dito, yung unang verse kanina,
Revelations 22:13, it's in the end of the Bible, at the end of the Bible, says on nag-claim, I am the Alpha and the Omega. Dito, it's about the writer na nagsabi, na may nagsabi sa kanya, he, meaning Jesus Christ, ay nagsabi sa kanya na I am the Alpha and Omega. Again, claim niya sa sarili niya kung sino siya. Si Jesus to. Ngayon naman, tingnan natin sa Revelations 1:8, na kung saan ang Diyos Ama naman ay nagsasabi na siya din ay Alpha and Omega. Pabasa po Revelations 1:8. I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Okay, so sino daw ang may sabi? Yan, the Lord God. Ibig sabihin, si Father God. Okay? Pangalawa, Isaiah 44:6. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. Okay, so, ganun ulit, mali naman po, no? Isaiah 48:12. Sing mo na sila. Go. Listen to me, Jacob, Israel, whom I have called. I am He, I am the first and I am the last. Okay, so dito, malinaw, di ba? Without question, pwede nating sabihin talaga that Jesus is actually God. Okay, so isa siya sa Trinity, di ba? God and the Father. And kung kaya, si Jesus ay Diyos, kasi pwede siyang maging first and last. Okay? So kung si Jesus hindi siya Diyos, hindi niya man pwedeng i-claim ang sarili niya bilang first and last. Andun sa simula, andun din sa wakas. Diba? Kasi tayo nga, kung same lang siyang, may mga nag-claim na siya lang ay tao, katulad natin, hindi man tayo from beginning to end. Diba? May katapusan. So again, yun yung point. Maging maingat ulit sa mga iba na pwedeng magsabi again sa atin na siya lang ay tao, propeta, or isang anghel. Okay? The truth, He is not just a man, He is not just a prophet, and He is not just an angel or some spiritual being. So, hindi siya nilikha. He wasn't created gaya nating mga tao. Kasi kung nilikha lang siya, hindi siya first. Diba? Pwede siyang, second. Parang ganyan. Kung nilikha lang siya. Ganyan. So, ang totoo, no one came before Him, nor will be after Him. Panote. Yan. So, no one came before Him, nor will be after Him. Okay, so ibig sabihin ito na walang iba maliban or before and after siya, ibig sabihin He holds time in His hands and He created all things. Parang ang truth is, wala nang mas malaki pa sa Kanya. Kahit kay Doms. Kahit si Doms. Ganyan. Okay, so wala nang mas malaki pa sa Kanya. Ganun siya kalaki that He hold everything in His hand. Imagine, hand pa lang yun, di ba? Ano pa kapag... So, yun, kamay niya pa lang yun. Ganun siya kalaki. Okay, so tingnan naman natin ang ibang mga verses. Colossians 1:16-17. Lagyan niyo po ng energy. Lekso ng kape ngayon. Ng kape. Okay, 1, 2, 3, go. For in Him, Jesus, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Okay, so maraming him lang maraming ba yan? Anyway, so wala dyan yung salit ng Alpha and Omega, but actually makikita natin dyan yung pagiging Alpha and Omega niya. So, makikita natin that He is the first and the last, and everything else created in Him. Ganyan. So, parang the rest of the alphabet then had to come from Him. Baga siya yung simula, pero yung mga susunod, sa Kanya din yung galing. Ganyan. So, talagang complete siya. So, yun, not only were they created through Him, but also for Him. Diba, kita natin yan sa doon. All things have been created through Him and for Him. So, imagine, lahat pala ng nakikita natin, diba? All things that were created or have been created are through Him sa pamamagitan niya and also for Him. Diba? So, ang iyo bang katabi ay nilikha ng Diyos? Yes. Yan. So, ibig sabihin, the truth is, ang iyong katabi ay created through Him. Kung baga, wala ka dito, wala yung katabi mo kung hindi dahil kay Kristo. Parang ganyan. Walang katabi daw si Anne. Ganyan. So, wala tayo kung hindi dahil sa Kanya. And hindi lang yun, but we are also created for
purpose. Like, para kanino? Di ba? Para sa Kanya. And actually, very personal itong verse sa akin kasi nung nabasa ko to, parang, it makes, parang hinahumble down ka, parang ganyan. And amazing lang na malaman na I am for Christ, di ba? Hindi ako para kanino man. Like, para sa purpose na igwa si parents ko, si purpose na igwa si mga friends, or sa purpose na igwa ako sa sarili ko, para ako sa iya, parang arukaan. Or ang mga bagay na ginilibo ko, para sa iya ito, parang arukaan. So, you are created through Him and for Him. Ganyan. So, hindi lang iyon, makikita din natin na He is the one who hold them all together. Okay? So sabi dito, He is before all things, and in Him, all things hold together. So ano bang ibig sabihin ito? And in Him, all things hold together. So kagaya daw siya ng isang illustration natin is isang balloon. Diba? Ang balloon, yan, it's Jesus. Yan, it symbolizes it's Jesus. Siya ay lulobo kapag may hangin. So, let's think na ang hangin ay ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Parang ganyan. Like, God breathed, di ba? Kailangan mo ng hangin para maglobo ang balloon. Ganyan. So, ang nag-hold nun para hindi siya magsabog, it's the balloon. Parang ganyan. So, ganun daw na siya yung humahawak, siya yung nagsusustain, siya yung nag-hold kung kaya nasa, like, maayos tayong sitwasyon. Though hindi maayos because of sin, parang ganyan. Pero it's Him na kung kaya, andito tayo ngayon. Parang ganyan. He holds all things together. Ganyan. So, amazing, na ganun pala siya. And, ang truth ng He is the beginning and the end, parang pag-iisip mo siya, hindi siya yung nasa kalahati lang. Di ba, pag beginning and end? Mamaya yung illustration. Parang dito, like, napagaling niya siya, tapos nandito lang siya. Like, hap lang niya sa balon. Like, ay, di ko na kaya mong i-sustain, or pagal na ako sa indo, or sa power ko hanggang start lang, hanggang beginning lang, di ko na kaya sa last. So, hindi siya ganon. No? From, again, beginning and end. Okay? So, another verse. John 1, 1-5. So, wala man kamong klase mo. Kapag kita alas 9. Okay lang. Yan. Sige. So, pabasa po. 1, 2, 3, go. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Okay. So, may makikita tayo dyan na tatlong truth about Him. So, actually, the word sabi diyan, di ba? In the beginning was the Word. It actually refers to Jesus. Kasi sa mga susunod na verse, John 1:14, sinasabi doon that the Word became flesh. Ganyan. So, it refers to Jesus Christ. Okay? And the Word was with God, and the Word was with God. So, ang truth is, He was before all things. Point number 1. Kasi sinabi doon, in the beginning, andun na siya sa simula, before all things. And pangalawa, He is the source of creation. Kasi sinabi dyan, o sige, kayo nga, paano yung masasabi that He is the source of creation? Ha? Verse 3? Yan. Through Him, all things were made, and without Him, nothing was made that has been made. Again, kagaya nung naunang verse kanina, that everything that has been created ay galing sa Kanya at para sa Kanya. So, sana, because of this truth, mag-iba ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Diba? That all things are created through Him and for Him. Even sa mga kapwa natin, like tao. Ganyan. So, pangalawa, He is the source of life. Diba? Sabi dyan, the light shines in the darkness, and the dark, in Him was life, and that light was the light of all mankind. Sinasaan daw ang buhay? Kanino? Yeah, in Him or kay Jesus, diba? Ang buhay ay hindi dito sa mga bagay, hindi natin siya matatagpuan sa mga bagay dito sa mundo, diba? The world cannot complete us, or hindi ito magbibigay sa atin ng buong buhay, ganyan. Ang career or anumang mga bagay na desires natin, hindi ito magbibigay sa atin ng totoong buhay or magpaparana sa atin ng totoong buhay. So again, He is truly the Alpha. Okay? The start of the whole alphabet of creation. And again, He will be the end also, or Omega. Yan, na makikita din natin sa ibang
verses or book sa Bible, di ba? Siya ang simula, makikita natin yun saan? Genesis 1:1, di ba? In the beginning, God created. So, siya ang simula. Ang end naman, Revelations 20, na kung saan sinasabi doon kung anong mangyayari sa mga last days. And ganun siya talagang andoon. Like, talagang Diyos siya na nasa simula at nasa wakas. Okay, so yun. Point number 1 pa lang tayo na ang pagiging Alpha and Omega ng Diyos ay nangangahulugan, or ni Jesus ay nangangahulugan na sino nga siya? Siya ay Diyos. Okay? So yun po, ang pagiging Alpha and Omega ni Jesus ay nangangahulugang siya ay Diyos. Okay? So number 2, ang pagiging Alpha and Omega niya means Jesus is completeness. Or Jesus makes us complete. Okay? So point number 2, Alpha and Omega means Jesus is completeness. Ibig sabihin, si Jesus ang kaganapan. Si Jesus ang kabuuan. Okay? So kapag nakita natin yung alphabet, ito ata yung Greek alphabet. Makikita ba natin? I mean, ano napansin nyo? Is it complete? Ha? Hindi nyo alam? Hindi ko rin alam. Yan, kasi hindi ko mabasa. Pero actually, hindi yan complete. Tinanggal ko. Yung A to Z. Ganyan. So, without A to Z, di ba? Or like, yun na kung sa English, hindi siya kompletong alpabeto. Okay? So, ganun si Jesus. Siya ang kaganapan. Siya ang kabuuan. He is the one that completes. Ganyan. Sa anong aspeto naman? Saan niya tayo kinukumpleto? Una, Jesus is completeness in salvation. PowerPoint ko. Okay? So, Jesus is completeness in salvation. Anong ibig sabihin nito? Tingnan natin sa John 14:6. Pabasa po ulit. 1, 2, 3, go. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay, so, alam niyo naman ata ito, diba? That He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Ibig sabihin, siya lang ang may kakayanan na magdala sa atin para sa malapit na relasyon sa Diyos. Okay, so kung gusto mong maging malapit ang relasyon mo sa Diyos, like siguro may mga desire tayo na gano'n, na Lord, gusto ko kitang makilala, like alam ko may Diyos somewhere, pero hindi natin siya makikilala, like hiwalay kay Jesus. Parang, nag-ano ka nga yan, nagduman ka lang sa bulod, arog ka yan, nagpangaji ka sa bato, para arog ka. So di siya ganong paraan para makilala mo si Jesus. Okay, the way to the Father is Jesus Christ. That is why, sa ASC, and also sa Bible, it highlights Jesus Christ. Ganyan. Kasi He is the way to the Father. So, ang point is, it's really important to know Christ, to know Jesus. Ganyan. And, sabi din dito, sa John 14:6, He is the path from first to last. Okay? So, siya ang daan sa kaligtasan, di ba? Parang, kompleto na nga yung kaligtasan dahil sa ginawa niya. Walang iba na makakapagligtas sa atin. So, hindi siya nag-progress or nabago. Like, 2,000 years ago, or like mga panahon ni Paul and ni Peter, or mga time sa Amerika ngayon, parang 1500s, parang ganyan. Si Christ ang way to be saved. Pero ngayon, nag-iba. Parang ganyan. So, hindi po ganon. He is the path. He is the way from first to last. Ganyan. So, walang nag-iba. Siya pa din yun. Okay? And hindi lang siya isa sa mga path, He is the one. Okay? He is the only way. Hindi siya isa. Hindi totoo yung pwedeng sabihin ng mga tao na, ay parehas man sa nangaya yan, parehas man niya, Diyos ang tigasamba, parehas man sa na yan. Diba? So, sabi kang sinabasa ko, na ano ito? Parang all religions are path to God. Parang ganyan. Nabasa niyo yun? So, hindi ganon. Okay? Jesus is the only way. Hindi siya isa lang sa mga path or sa mga way. Okay? So, yun yung sinasabi ng Bible. Hindi siya invento ng ASC. Sunod, He is not just a step toward God. Okay? He is the path from beginning to end. Yung hindi lang siya isang step, kundi siya talaga yung daan papunta sa Diyos. So, kung kaya, masasabi natin that if you have Jesus in your life, you have a complete salvation. Ibig sabihin, siguradong ligtas ka. Diba? Hindi ka magdududa na, kung namatay ako, saan ba ako pupunta? Sa heaven or sa hell? Ay, hindi ko nga sigurado ganyan. Hindi ganon ang karakter ng Diyos na bibigyan ka niya ng doubt sa kung anong imagine, like,
ilang taon ka na buhay? 50 years nga. Ito ba? 70 years. Ay, 80 na lang. Good. 80 years, parang ganyan. Imagine, for that 80 years, questionable, so truth, kung sa inkamado man, pag nagadan ka, di ba parang nakakatakot siya, like, ala, what if ma-accident ako, anong mangyayari sa kuya? So the point is, ang karakter ng Diyos di siya ganon. He is the God that gives assurance pa. And yun nga, binigay niya na yung truth na yun by giving His only Son, Jesus Christ. That is why, He is really the path. Okay? He alone is the path. Walang iba. Ganyan. So, actually ngayon, di ba, Christians are being persecuted or martyred for standing for the truth na nasa Biblia. Diba? Kung familiar kayo sa mention si Charlie Kirk, diba? So he is actually a believer. May mga ibang comment about him, pero he is a believer. Ganyan. So madami pang iba na na-persecute about Christ. Di natin alam sa mga missionaries na nagduman sa ibang mga lugar, parang arugaan. Dahil siya sa parang yun nga, tiga-disregard itong truth na oo, kung dati nag-believe si mga tao about God, about Jesus Christ, ngayon, parang hindi na, like, nag-progress, may change. Parang ganyan. So, yun nga, ang pinapoint dito is, since He is the Alpha and Omega, siya yun. Kung ang way of salvation dati is by receiving Him, believing in Him, ganun pa din yun. Hindi nag-change ang Bible. Okay, kung ano yung sinabi ng Bible, hindi natin siya pwedeng i-tone down or babaan ng standard na, ay, baka pwede iba naman yan. Baka pag naduman ako sa bulod or nag-iba, okay, araw kayo yung mga bagay. Kung nasimba ako ng kompleto na every Sunday ngaya or kapag nag-join ako din sa sarong relihiyon, parang arugan, maliligtas ako or magiging sigurado ako ang buhay na walang hanggan. So, hindi po ganun. So, still, yan, He is the way and there's no other way. Okay, sunod naman, He brings the complete blessing of salvation. Amazing, kasi the salvation itself is a gift, di ba? Regalo siya ng Diyos. Hindi mo siya ginawa. Hindi mo niligtas ang sarili mo. Parang yan. Hindi ikaw ang naging paraan para makalapit ka sa Diyos. Siya ang naging bridge sa atin para mapunta sa Diyos. Pero meron pa palang mga bunga ng salvation or ng kaligtasan. So makikita natin yan sa Ephesians 1:4-9. So, pabasa po ulit. 1, 2, 3, go. Ay, 1, 2, 3, go. For He chose us in Him, Jesus, before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Okay, so makikita natin dito that God is really parang blesser siya, nagbabala siya. Yun nga, ito ang bunga ng kaligtasan, kung tinanggap natin siya sa ating buhay. So, sabi dyan, anong mga effect? Actually, it's to be holy. Diba? He chose us in Him, bago pa, since He is from the beginning, or the beginning mismo, for us to be holy and blameless in His sight. Ano pa dyan nakalagay? In love, predestined us for adoption to sonship. Sa baba naman, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, and so in accordance with the riches of God's grace, okay, that He lavished on us. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. 6, no? Na blessings. Doon madami pa. Pero ito yung naka-highlight dito sa verse 6, blessing of salvation. So, ano ba ang mga bagay na ito, no? Forgiveness of sin, na nangangahulugang tayo ay naging napatawad sa ating mga kasalanan. And sino ang nagbayad? Hindi tayo, but it's Jesus Christ, diba? His own blood that was shed on the cross. Ganyan. Sonship, diba? Actually, ang nangyari sa atin, we were brought into sonship or relationship with God because of Jesus Christ. Sinasabi sa Biblia that actually before, or bago natin tanggapin si Jesus sa ating buhay, we are God's, we are God's enemies. Hindi, lahat ay anak ng Diyos. Parang ganyan. So we are actually God's enemies. Pero dahil lang nanampalataya tayo sa
Kanya, kay Jesus, tayo ay naging anak niya. Baga, yun, adopted to sonship. Ganyan. And sunod, redemption, di ba? Our sins are paid by His death on the cross, and we are brought into relationship with Him. So, binayaran ang ating mga kasalanan. Again, forgiveness. Sunod, grace, di ba? Ibig sabihin ng grace, ito ay, deserve ba natin o hindi? Diba? Hindi undeserved gift. Yan. So, parang undeserved blessings, both personal, or both material or spiritual. Ibig sabihin, ang lahat ng meron ka ngayon, cellphone, mga material na bagay, it's God's grace. Okay? It's God's grace sa buhay ta na parang it should prevent us from pride talaga na ay gibo ko ini, pinagalan ko ini, aron kaan. Hindi. Sinasabi sa Biblia na it's really all by His grace. And even the spiritual blessings na natanggap natin. Ganyan. So, pang-anim, understanding of spiritual things. Yun nga, yung He made known to us the mystery of His will. So, andito ka ngayon to learn, di ba? To know Him. Ganyan. So, actually, kung uuwi ka mamaya na may mga natutunan ka, it's actually God's gift. Okay? So, ito nga sabi dito, He made known to us the mystery of His will. Like, because of Him, because of His work sa buhay ta, He helps us understand the spiritual things or spiritual truth. Okay? So, amazing, ano? Ganon ka-blesser ang Diyos na Siya ang nagpapaunawa sa atin. Even those times na ikaw ay personal na nagbabasa ng Bible, Siya yung nagpapaintindi sa'yo. Okay? So, kung kaya, since He is the blesser, His blessing is complete. Like, walang kulang. Hindi mo mahanap sa iba ang ibang pagpapala. Parang ganyan. Hindi siya yung digdingaya ako kay Arog-kaan kasi siya ang nagpapatubo kang mga halaman. Ganyan. Digdi ako kay Arog-kaini kasi siya ang nagataoning wisdom para makapasa ako sa exam. Parang ganyan. Like, digdi ako para ini ang magadala sa kuya para maligtas or maging sigurado kang buhay sa langit. So, hindi ganon. Ulit, ang kanyang pagpapala sa ating buhay or ang kanyang ginagawa, yung blessing na ginagawa niya is complete. Hindi natin siya mahanap sa iba. Diba? The protection, may nakita ako sa post kanina, since magbabagyo, yan. Si Arog-kaini ang protector. Parang Arog-kaita. So, ganon. Sad to say, diba? Parang, like, ganon yung pagkakakilala nila sa Diyos or kay Jesus. Sobrang baba na mas mataas pa kaysa sa mga ordinaryong tao lang. Diba? It's like saying, si Julian ang magpoprotekta sa atin sa bagyo. Diba? Sino si Julian? Parang ganyan. Like, ginawa lang siya. Diba? Sa ganun kalaking mundo, universe, na ang Diyos ang may likha, diba? Trillion of galaxies, parang ganyan. Ang liit lang natin doon, pero parang tinataas natin yung isa lang sa nilikha. So, again, no? Kung sino ang Diyos sa ating buhay, or ang Diyos na gusto magpakilala ng sarili sa atin, ay ang Diyos na kung saan wala na tayong hahanapin sa Kanya. Diba? He is all that we need. Diba? And lahat yon galing sa Kanya. So if you need wisdom, protection, guidance, supplication, mga pangailangan natin, you come to the Lord. Okay? He is the blesser. So that is why it's all from Jesus. Yung anim kanina na nabanggit sa Ephesians 1:4-6, it is all from Jesus. Okay? So walang iba. There is nothing no one before nor after. Parang yan. And none after Him. So in Jesus, we are complete. So, meron akong illustration. Anong oras na? 7:08. Maglalaro tayo. Sige, so parang ganito daw yon. Ay, hindi ko pala nagawa kanina. So, parang ganito daw ang pagiging first and the last. Diba ito merong dalawang flag or takip? Ganyan. So, ganun siya. Like, this one is complete. Okay? So, puno, ganyan, hindi siya nahuhulog, ganyan. So, ang mangyayari, no, kapag binuksan mo siya, natanggal to, anong mangyayari? Ako kumagpulog. Alam yun na ito. So, pag nag-alin mo siya, di ba, mahuhulog siya. Ganyan. So, ganun ang Diyos, ganun si Jesus. He is
the first and the last, He sustains. His blessing is complete. Kunyari, itong ano ay complete. Walang parang may gap, parang arugaan. Like, kumpleto itong mga bagay na gusto niyang iparana sa tuya. Ganyan. So, yun, He is really, parang, kahit man itong bagay na ito, since complete nga, kahit hanapan natin ng pwedeng mag-fit sa Kanya, dahil pa din siya, like, mahuhulog at mahuhulog pa din siya. So, hindi lang si lead or si Cap na na-fit sa iya. Parang ganyan. So, amazing na hindi lang siya nasa first or nasa simula, andun din siya sa huli. Kasi imagine kung parang inilang, so parang pa din, sabog, parang ganun. Sabog siya. So, ganun ang Diyos natin, di ba? Ngayon parang mahirap intindihin kasi inilang ang isip na like world, pero actually, kung outside pa pala, like, so dating mga teachings ni Pastor Dave na pinakita niya how big is the universe, di ba? Like, sobrang laki niya na sa lahat ng yun, ang Diyos ang humahawak nun. The beginning and the last. The beginning and the end. Parang ganyan. So, hindi lang sa salvation, but also, Jesus is completeness in life. Okay? So, Jesus is completeness in life. Anong ibig sabihin naman ito? Makikita natin yun sa Colossians 1, 9 to 10. Sabi dyan, In Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. okay, so, makikita natin that, Christ, in Christ, you have been, brought to fullness. Okay, so again, we see that Jesus is God who began or who became a man to live in bodily form. But siya din yung nagbigay sa atin ng fullness. Kumbaga, siya yung Alpha and Omega of a full life. Again, full, no? Hindi lang may hahanapin pa tayo, di ba? Ibig sabihin, kapag full, there is nothing lacking. Walang kulang. Ganyan. So, the reason kung bakit may ang mga tao, or tayo minsan, or tayo dati, nakaranas ng may kakulangan, it's because hindi natin siya nakita as someone na mag-feel sa atin, magsasatisfy sa atin. Okay, so the reason also people chase so many things in life and always want more is that they are not experiencing the fullness and completeness that Christ brings. Sad. Okay? So, yun yung rason kung bakit ang mga tao sige hahanap ng ibang bagay. Thinking na if I have this can fill me. If I have this can fill me. Pag meron ako nito, magiging okay ako. So, the truth, hindi. Only Christ can fill our hearts, can complete our lives. Parang ganyan. So, merong quote, parang there is like a vacuum shape in our hearts. Parang ganyan, that only God can fill. Okay? So, parang swak lang siya na ang Diyos lang ang makakapuno. Hindi mo siya mahanap sa iba. Ganyan. So, kahit maging jowa mo si Donnie, may nakusap ko nung last time. Pero okay na siya basta maging agumisa na si Donnie. Ganon. So, hindi yun magsasatisfy sa atin. Okay? So, yun. Again, it's this one. Alpha and Omega. Okay? Pag nahali ining takip, hindi na siya complete. Pag nahali ining hindi complete. So, complete siya. He is the Alpha and Omega. Another verse, John 10:10, malapit na tayo. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Again, ano ang klaseng buhay na gustong kita o sa tuya ni Jesus? Full. Yan, full life. Sa Tagalog, buhay na ganap at kasiyasiya. Ganyan. Talagang buo siya. And ibig sabihin doon ng full is, galing sa word na Hebrew, peresos, di ko alam kung tawag pronounce, meaning super, abundant, di ba? Extraordinary, surpassing, uncommon. Yan. So, ganun siya, like, nag-uumapaw, like, sobra. So, ganun ang buhay na iparana sa atin ng Diyos. So, kaya, when we are experiencing, like, pain, sadness, parang sobrang lungkot, parang kaiyan, na puso or na buhay, di man ito si life na gustong ipa-experience sa tuya ng Diyos. So, kapag na-experience ka ito, ang pwedeng ibuhon is to really come to Him since He is the one that can fill us. Ganyan. Hindi bagay, hindi kung ano man.
Ganyan. So, yun din ang pwede nating ipasa sa ibang tao, no? Madaming young people around us, may mga tugang kita, may mga pamangkin kita, ganyan. And very personal man ini sa kuya. Nagabi ko na. Kasi, may pamangkin ako, parang ganyan. And makasad to see him like trying to look for things as if it's that thing that will satisfy him, that completes him. Ganyan. And I know the truth, alam ko sa sarili ko na it's God that will complete me. And that's the thing, yun lang yung parang pamana na pwede kong ibigay sa Kanya. Parang ganyan. Kasi yun man talaga, yun yung truth. And it will just cause, parang broken na sa Kanya every time na hahanapin niya or natin titignan natin ang ibang bagay na pwedeng mag-complete sa atin. So, yun, no? The life that He wants to give is a full life. Ibig sabihin, He is really the true Alpha and Omega of life. Hindi lang sa salvation, but also sa buhay na abundant or masagana. Okay? So, yun yung pwede natin tandaan. Yun pala yung buhay na gusto ng Diyos para sa akin. Abundant life. So, if you are doubting, look to His Word. Remember this verse. That's the life that He wants to give you. It's a life and it's abundant or full life. So, pwede natin yun maranasan sa Kanya lamang. Okay? Sunod, yun nga, hindi pera, experiences, family, friends, possessions, yan. So, true abundance comes in Jesus Christ. Since He is the first and the last, the beginning and the end, the Alpha and the Omega. So, sunod, pero pwedeng isipin natin na, sige nga yan. So, kung gusto pa rin ako ni Jesus na makaranas ng abundant life, ibig sabihin, magiging mayaman ngayon ako. Karugaan, kasi abundant, diba? Like, super abundant, nag-uumapaw. Kaya sa magiging, ngayon ako, like, mahok, diba? Ano yan? Ito, manifest. Parang ganyan, manifest, magiging mangyayari na, karugaan. So, actually, hindi man ganon. I mean, of course, it's like God is the blesser, but, I think the one thing that He wants us to understand is that the most important na blessing or ang blessing na may pangmatagalang impact, ganyan, is the spiritual blessing. Diba? So, comparing ang inner peace and joy sa iPhone Pro Max. Ganyan. Diba? Anong gusto nita? Peace? Enjoy? Parang ganyan? Hope? Or itong bagay na ito? Diba? So, mas mahalaga yun. So, kung kaya, yun yung gustong ipakita sa atin ng Diyos na pwede kitang i-bless materially, but actually, ang pinakamahalagang gusto kong iparana sa'yo ay ang pagpapalang spiritual. Ganyan. Hindi mag-satisfy sa'yo ang mga bagay dito sa mundo. So kung kaya, point number 3, Jesus is completeness in our salvation and relationship with God. Again, yun. Hindi blessing na nakafocus sa material, kundi yun yung mga blessing na spiritual. Yun nga, na kahit may bagyo, di ba, parang kagaya ngayon, meron kang peace in the storm, ganyan, that we can be still, we can be at peace, we can be hopeful, ganyan, that the Lord is holding our lives, di ba? So, gano'n, mas mahalaga yun kasi sa may tatlo kang story na bahay, thinking na kapag, paril na or sementado na ang bahay ni, okay na ngayon kami, parang alagaan. So, yun nawa yung maunawaan natin that the most important na pagpapalay ang pagpapalang spiritual. Yung maunawaan na ikaw ay pinatawad, di ba? Maunawaan na ikaw ay naligtas dahil sa dugo ni Kristo, na ikaw ngayon ay nakakaintindi ng mga bagay na spiritual, na ikaw ngayon ay anak ng Diyos, di ba? At ikaw ngayon ay sigurado ng buhay na walang hanggan. Mas mahalaga yun sa kung ano man na bagay na pwedeng maranasan dito sa mundo. Dapat mag-travel ka pa sa pinakamuya mo na place. Parang ganyan. So, yun. Okay, so last na ito, mga konti na lang. So, Jesus is the Alpha and Omega, meaning, siya din ay Alpha and Omega of sins. So, 1 Peter 2:24, madali na lang. Pakibasa po. He himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die of sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Okay, so ibig sabihin lang, di ba, as Jesus being the Alpha and Omega, parang His work is complete. So ibig sabihin, the forgiveness of our sins is complete, di ba? He Himself bore our sins.
Hindi lang like some, naka-plural form siya. So I think yun, it refers to all of our sins. Ganyan. And past tense, diba? By His wounds, you have been healed. Hindi lang siya hoping na heal na kita because of His wounds, because of His death on the cross, kundi sigurado. Okay? Romans 3:23 naman. So yun ang malinaw that we are, in all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Diba? Kahit tayo ay lahat nagkasala at nagkulang, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo ay na-justify. Diba? Ibig sabihin, just as if we never sin. Parang justification means parang hindi ka nagkasala. Diba? Aware ka man sa buhay mo na makasalan puon simula bata, ganyan, kapag compute mo, ganyan. Pero kapag naniwala kay Jesus, tayo ay ma-justify. Justified, no? Just as if we never sin. Like, totally forgiven. Walang natirang 0.0001, parang ganyan. So, He is the Alpha and Omega of forgiveness. Okay? So, yun. Parang hindi na natin pagdudahan yung pinatawad ba ako or hindi. Like, Lord, yung, kung kaya ang forgiveness ni Christ is complete. Diba? He forgives the past, the present, and even the future. Diba? Yung mga future sins mo, pinatawad na yun ng Diyos. Ganun siya, naniniwala ka sa Kanya. Ganun siya ka makapangyarihan na kaya niya yun gawin. Ganyan. Okay? Pangalawa, peace with God. So, He is the Alpha and Omega of peace with God. Sabi sa Romans 5:1, Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay. So again, the word justified meaning forgiven and cleansed of sins. Diba? Just as if hindi tayo na nagkasala ngayon. So ganun tayo tinitingnan ng Diyos. Kung kaya anytime, kapag naniwala tayo kay Jesus, pwede kita magdaman sa presensya niya sa langit. Kasi nga, nakita niya tayo as justified, forgiven, cleansed of sin. Ganyan. So He is not judging us, but receiving us to bless us and to save us. So, gano'n na ang ating kondisyon, di ba? Na anumang sin or failure, ang kanyang kamatayan is enough to pay for it all and bring us into the presence of God. Again, assurance. Kung kaya, ngayon, kung tinanggap mo si Jesus, kaya mong sabihin na, sigurado ako. Kaya niya ba yung sabihin? Sigurado ako. Nauuwi ako mamaya, no? So, sigurado ako, no, naligtas ako, na doon ako sa presensya ng Diyos sa langit. So, ang amazing, ano, ganun niya tayo kamahalan, ganun siya makapangyarihan na He sees us, parang all throughout ng buhay natin. Simula sa simula, alam niyang kung may nagawa kayong kasalanan ngayon, and I think, kasi nagkakasala ba din kita, di ba? Alam niya na gigiguhon mo ini sa day na September 24. Parang ganyan. But still, namatay siya para sa atin. Pinatawad ka niya sa kanyang kasalanan, sa inyong kasalanan, at patuloy kanyang pinupursue. Ganyan. So, ganun siya ka-loving. Ganyan. Ganun siya nagmamahal talaga sa atin. Pangatlo, relationship with God. So, He is the Alpha and Omega sa relationship with God, of a relationship with God. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So the point is, sufficient, sapat siya para dalhin tayo sa isang malapit na relasyon sa Diyos. Bakit? Saan papaanong paraan? Dahil sa Kanya, kamatayan sa krus, diba? Na siya ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Diba? Sufficient, sapat, yun na yun, walang iba. Okay? So sabi ko kanina, walang shortcut na makakalapit ka sa Diyos, ganyan, sa pamamagitan ng ganito, ng ganyan. Parang making your own bridge ba para makalapit sa Diyos. So, only Jesus Christ. Okay? Sunod, Jesus is the Alpha and Omega of a deep and abiding love relationship with God when we trust Him. So, Romans 8:38-39. I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Okay, so anong sinasabi dyan? May makakapaghiwalay ba sa atin sa pag-ibig niya? Wala, di ba? So,
kamatayan man, buhay or kamatayan, di ba? Angels nor demons, ano pa? Demons. Yan, present nor the future, nor any powers, height nor depth, ganyan, or anything else in all creation, wala doon na kaya maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganyan. But mangyayari lang iyon, kaya pwede natin panghawakan itong versikulo na ito when we believe in Jesus Christ, di ba? Kapag tayo ay talagang tumanggap sa Kanya at naniwala na, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Ikaw ang Alpha at Omega ng buhay ko. Ikaw ang may hawak ng buhay ko. Ikaw ang Diyos na ang kaligtasan na nagmumula sa iyo ay kumpleto. Ang pagpapala na nagmumula sa iyo ay kumpleto. Wala akong hahanapin pa. So kung kaya gusto kitang papasukin sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. So kung ginawa natin to, we can experience the Alpha and Omega love of God. The complete love of God. Ganyan. Walang makakapaghiwalay. So, I think yun yung gusto natin, no? To not be separated sa pag-ibig ng Panginoon. So, yun, that's it. That's the, Alpha and Omega. Jesus as being the Alpha and Omega. No? He is the one that, is complete, na nagbigay sa atin ng kaligtasan, and even para mamuhay. Diba? He promised an abundant life to those who trust in Him and follow Him. So, what a great thing to be connected to our Alpha and Omega, our completeness. So, siya ang bubuo, siya ang kabuuan, siya ang kaganapan. So, amazing, our God is, the God who saves us is a big, 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 big God, di ba? Sobrang laki ng Diyos, pero nakikita niya tayo, ganyan. Nagmamahal siya sa atin, nakikita niya ang sitwasyon ta ngayon, ganyan. So, kaya natin sabihin that He is all we need. Him as being the Alpha and Omega, the one that completes. He is all that we need. Diba? Garingan ni amol. Ganyan. Nayao lagabos. Wala ka nang hahanapon pa sa iya. So, ito yung napag-usapan. Jesus is the Alpha and Omega. But, pwede ba din natin, like, personal din ba siya sa atin, na kaya din natin sabihin that Jesus is my Alpha and Omega. Na naiintindihan natin that He is the one that completes. Diba? He is the one that fills, that satisfies, that gives me assurance of salvation. So, kaya ba natin, sana uwi tayo na kaya natin yung sabihin na Jesus, hindi lang siya, Jesus is the Alpha and Omega, but Jesus is my Alpha and Omega. Okay? So, that's my prayer para sa bawat isa sa atin. To be sure that He is the one that completes us. Okay, let's pray. Lord, we just want to thank You for this time. We thank You, Lord, that You are really the God that completes us, Lord. Amazing na Ikaw ang Diyos na may likha sa amin, Panginoon, but Ikaw pa rin ang gumawa ng paraan para kami ay maligtas. Na talaga napapakita that You really want a close relationship with us, Lord. Because You know that this relationship is the best. And ito po ang relasyon na talagang magbibigay sa amin ng fullness, ng contentment, ng full satisfaction, Lord, na hindi po talaga namin mahanap sa ibang bagay. And what, a good God po Ikaw, Ama, na hindi po, ayaw Niyo po talaga na malayo kami sa Inyo dahil Ikaw ang talagang, yun, kaya magbigay ng pinakamabuti para sa amin. So, my prayer, Lord, that may each one of us here will really choose, Lord, to really receive You in their lives, to just believe, Lord, that You are the God who saves them, the God who saves us, Lord. And Ikaw po, ang Iyong ginawa sa krus ay kumpleto, sapat, Lord, at wala po kaming hahanapin pa, kundi Ikaw lamang po sa aming mga buhay, Ama. So thank You, Lord. Salamat din sa truth that You are the God that holds everything together in Your hands. Na may mga fear man, may mga bagay na hindi malinaw sa amin, we can be certain of the truth, Lord, that You hold our lives, and that You have good plans for us, and that You love us so much, Lord, and pwede po talaga kami magtiwala sa Inyo. So, salamat po na napakabuti Niyo, wala kaming hahanapin po sa Inyo, and nawa uuwi po kami ngayon at matutulog ng payapa na alam namin sa aming puso that we are complete in You. Not because we have these things in the world or we have this position, Lord, but because we have You in our lives, Lord. So, salamat po. Salamat sa inyong kabutihan. And ito po, ayon panalangin, Lord, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ako po.